Ito ang Nokia 3310. Ihagis at ibagsak mo man yan, hindi yan masisira. Ang battery ng cellphone na yan, kayang tumagal ng ilang linggo. Sa maraming taon, Nokia ang hari ng mobile world. Ang pangalan nila ay simbolo ng tibay, reliability at innovation. Pero sa likod ng mga ringtones at unbreakable na phones, cracks began to show. Ano nga ba ang nangyari sa original king of cellphones? This is the story of the rise and fall of Nokia. Kapag technology ang pag-uusapan, ang mga bansang unang pumapasok sa isipan natin ay US, Japan, at China. Pero decades ago, lumabas ang isang giant mula sa isang unexpected na lugar, Finland. Based ang Nokia sa Espoo malapit sa Helsinki. Pero alam mo bang hindi nagsimula ang Nokia bilang tech company? Noong 1865, pulp mill sila o yung nagpo-produce ng mga papel. Nang kumalat ang digmaan sa Europa, nag-adapt sila at gumawa ng respirators para sa military at medical use. After a few decades, nagsimula ang Nokia na gumawa ng mga cable at electronics. Yan ang nagbukas ng pinto sa future nila. Pagpasok ng 1990s, biglang sumikat ang mga cellphones. From niche item, naging status symbol ito. Nokia dropped everything and went all in on communications. At kahit nga Motorola ang unang hari ng cellphones, nag-all out na rin sa paggawa nito. Noong 1998, nilampaso sila ng Nokia. Over 100 million phones ang naproduce nila. At ang sekreto, kabataan. Ito ang panahon na naging must-have ang cellphone para sa mga bagets. Kapag may cellphone ka sa school, cool kid ka. Pero may isang phone na nagbago ng laro sa mobile world. The legendary Nokia 3310, year 2000. Perfect timing. Eksaktong panahon bago maging mainstream ang cellphone. Ang Nokia 3310 ay matibay, simple, at long battery life. At mayroon pang nangyari na kahit iwan mong naka-off ng ilang taon, kapag inon mo, gumagana pa rin ito. May mga unit na nahanap after decades at pag on mo, buhay pa rin. Kaya itong model na ito, hindi lang naging successful, naging alamat din. Okay, gets. Sobrang naging dominant ng Nokia noon. Pero ang tanong, is Nokia dead? Well, hindi naman. Nokia is still one of Finland's biggest companies. Listed nga sila sa Nasdaq at New York Stock Exchange. Noong 2020, may 92,000 employees pa sila across 100 plus countries. At yung revenue nila, 23 billion euros. Pero kumpara noon, anino na lang sila ng dating glory nila. Ngayon, footnote na lang sila. Nalampasan na sila ng Apple, Samsung, at iba pang mga Chinese tech giants. What went wrong? Anong nangyari sa kanila? Noong 1998, nasa peak sila. Over $2 billion ang kita. Nag-expand sila sa mobile TV, mobile gaming, early internet services, at marami pang iba. Pero dalawang mobile brands ang nagpabagsak sa kanila. Una, ang BlackBerry. Pangalawa, ang Apple. Ang dalawang brands na ito ay nag-offer ng isang bagay na wala ang Nokia. Mga cellphones na mas smart. The age of smartphone was born. Noong 2007, dumating ang iPhone. At doon natapos ang mundo ng keypad. Ang iPhone ay hindi lang phone. Computer yan sa bulsa. May email, browser, music, apps, lahat touchscreen. The smartphone exploded. Well, trinay naman ng Nokia na mag-catch up. Naglabas sila ng Nokia 5800 pero hindi ito sumikat. Kasi nga, sa mata ng market, kapag sinabing Nokia, reliable pero luma. Kapag sinabi mo namang Apple, cool at future forward. Hindi rin sila nag-adapt sa Android at nahuli sila sa panahon. Sinubukan nilang ituloy ang Symbian OS pero kulang sa developer support at ecosystem. Nalampasan ang Nokia ng Apple, Samsung at halos ng lahat. Eventually, napilitan silang ibenta ang phone division kay Microsoft pero hindi rin nagtagumpay ang Windows Phone kasi nga kulang sa apps, kulang sa developers at hindi kaya makipagsabayan sa bilis ng smartphone race. Nalubog pa lalo ang Nokia brand at isa pa, hindi brand ang binibenta ng Nokia. Produkto lang. Samantalang Apple, lifestyle brand, fashion, identity, community. Too late na nang nag-attempt sila sa market ng smartphone. As of now, buhay pa rin ang Nokia. Pero behind the scenes powerhouse na lang. Hindi na sila king of phones. Pero ironically, yung mga old school Nokia phones, mas buhay pa kaysa sa company na gumawa sa kanila. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.